Nitong nakaraang linggo, kinilala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Office of the Presidential Advisor on Peace Process at Moro National Liberation Front kaugnay sa pagpapalaya sa isang Norwegian na si Jartan Sekistad at 3 pang Indonesian nationals mula sa grupong Abu Sayyaf. Personal din kinumusta at nagbigay ng tulong pinansyal si Pangulong Duterte sa mga pamilya at kaanak ng mga naging biktima ng Davao City Blast noong Setyembre 2. Hinimok din ng Pangulo ang lokal na pamahalaan sa Mindanao Region na makiisa sa kanyang advokasya na labanan ng problema sa illegal na droga. Samantala muli na maipinakita ni Pangulong Duterte ang pinakahuling listahan nito ng mga opisyales ng pamahalaan na umano'y sangkot sa drug trade sa bansa. Nitong araw ng Huwebes sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa Misamis Oriental, pinasinayaan nito ang pinakamalaking power plant sa Mindanao. Tunghayan natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo sa report ni Sweden Velado. Nagsimula ang linggong ito sa pagkilala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsisikap ng Office of the Presidential Advisor on Peace Process at Moro National Liberation Front sa ligtas na pagpapalaya kay Norwegian National Keston Kesingstad mula sa kamay ng grupong Abu Sayyaf. The best thing that happened this week to us was really the release of Jartan because we were able to complete our promise to the Norway, which is giving us the good offices for space to talk vis-a-vis with the Communist Party of the Philippines. Kasabay nito ang kalayaan rin ng 3 pang Indonesian nationals na nasa pangangalaga na ng kinatawan ng Indonesian government sa bansa. Payatman at tila nanghihina ng humarap kay Pangulong Duterte, kita pa rin sa mukha ni Sekingstad ang bagong pag-asang dulot ng kanyang kalayaan. I am very happy to be alive and free. It's a beautiful feeling. Thank you all. Nag-uumapaw rin ang tuwa ng Norwegian Ambassador to the Philippines na si Eric Forner matapos personal na makita ang kanyang kababayan. Binigyang diin ni OPAP Secretary Dureza na resulta ito ng ilang buwang matahimik at determinadong pakikipag-usap ng ating pamahalaan at iba pang sektor sa bandidong grupo. Samantala, inamin ni Pangulong Duterte na tila kakailanganin pa niya ng dagdag na 6 na buwan sa kanyang ipinangakong 3 hanggang 6 na buwang panahon upang tuluyang masawata ang kalakalan ng droga sa buong bansa sa kabila ng patuloy na momentum ng kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. We are racked with so many problems, kidnapping in the south, terrorism, drugs, which is really pulling us down. And I can say that we would need time, I said, to put everything in order. Paliwanag ng Pangulo sa kabila ng ilang dekada niyang pakikipaglaban sa krimen ng droga, hindi niya lubos maisip na mas malala pa pala ang sitwasyon ngayon kaysa sa kanyang inakala. Even if I wanted to, I cannot kill them all because the last report would be this thick. And prominent really are barangay captains who are there. That is why I joined the call for the postponement of the barangay elections. You know why? Because if we hold the elections now, drug money is still going around, and the barangay captains, most of them are really into it. They would just stay in power, and this time they have the money, and they will win. So we'll have a narco politics on the lowest government unit, which is the barangay. Araw ng Martes at mahigit 2 linggo matapos ang pagbomba sa Rojas Night Market, Davao City, personal na kinamusnad ni Pangulong Duterte ang lagay ng mga biktima ng insidente at kanilang mga pamilya. Inihayag ng Pangulo na maaasahan ng mga Davaoenyo ang kanyang aksyon sa oras na di kayanin ni Mayor Sara Carpio Duterte ang problema ng terorismo sa lungsod. Naniniwala ang Pangulo na hindi natatapos sa Rojas Night Market ang pag-atake ng mga terorista sa bansa kaya nararapat lamang na doblehin ng pamahalaan ang mga inisyatiba upang tuluyang matuldukan ang pagsubok na ito. Papasalamat naman ako kay Murad and the Central Committee and Jafar because despite or in spite nga walay BBL, ingon to sila ni Anto that we will go to war if there is no BBL. And I and the others, not only me,
we were able to convince them that the better option in this life is just to talk and talk until we find the right formula for peace. Personal namang inabot ni Pangulong Duterte ang dagdag tulong pinansyal ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng pagbomba. 250,000 piso ang pinagkaloob sa mga pamilyang namatayan ng mahal sa buhay, mga biktima nagkaroon ng kapansanan at hindi makakapagtrabaho sa loob ng ilang buwan o taon dulot ng pinsalang nakamit sa insidente. Ang mga outpatient victim naman na unti-unti nang gumagaling ay nakatanggap ng 100,000 piso. We're always taught na God decides the fate of every man. So destiny yun na. Panahon na nga ni mo, panahon na yun. Because kanos ato mamatay, it's one thing that is sa atong fate, it's God's control. So pag mayroon ang Ginoo nga panahon na nimo, huwag itay mahimo. That is the way how Christians interpret it. The mystery of life and death. Sinagot rin ng lokal na pamahalaan ng Davao ang pagpapagamot ng mga sugatang sibilyan at pagpapalibing naman ng mga namatay na residente. Nitong Miyerkules, hinimok ng Pangulo ang mga gobernador at vice-gobernador ng Mindanao na tumulong at makiisa sa kanyang advokasya na labanan ang problema ng iligal na droga sa kanilang mga probinsya sa pagsisimula ng Sulong Pilipinas Local Governance Series. Dito ay nilinaw niya na hindi siya nababahala sa mga pamumuna sa kanya ng mga di umano'y tagapagtaguyod ng karapatang pantao dahil bilang isang abogado, alam niya kung ano ang naaayon at hindi naaayon sa batas. Sabi ko, itong drugs is really very serious. It will destroy the country. And even warning everybody. It's never, never wrong to say, if you destroy my country, I will kill you. If you destroy my country, if you destroy the youth of the land, I will kill you. And it is never a crime to say that anywhere. Dito ipinakitang muli ng presidente ang kanyang pinakahuling listahan ng mga opisyales ng pamahalaan na sangkot sa kalakalan ng droga sa bansa. Binuklat pa nga niya ang ilang pahina at nagbasa ng ilang pangalan ng mga mayor, barangay captains at generals na nakasulat rito. Walang gano'n sa listahan yan. Lalo na yung magagandang mayor. Exempted yan. Sige, ma'am, sir, salamat sa your bearing with me. But I have to joke and then to be serious another moment because I wanted to catch your really full attention. We have to do something about it. I hope I can get the help from you. Salamat po. Kinabukasan, lumipad ang Pangulo pa Misamis Oriental para pangunahan ng pagpapasinaya sa pinakamalaking power plant sa Mindanao na kayang magbigay ng malinis at murang enerhiya sa 200 munisipalidad at barangay sa rehiyon gamit ang makabagong coal processing technology. Samantala, muling nabanggit ng Pangulo na hindi ito sang-ayon sa anti-coal energy stand ng United Nations. Paliwanag ni Pangulong Duterte, hindi tayo pwedeng diktahan ng UN na bawasan ang paggamit ng coal, lalo pat kailangan natin ito para sa ating industrialization. Nabanggit din ng Pangulo ang mababang carbon footprint ng Pilipinas na malaking tulong sa kalikasan. They want to lower, but they also want us to go lower than usual. So they would want to delimit, and we cannot raise higher than the ratio that we've been using. You are used to. So pagka saka tagamay. Now, if we want to industrialize our country, because we were left behind by so many generations, you have to keep up with developments. And the vow right now to use is coal. Binigyang diin din nito na kailangan ng itigil ang joint patrol ng tropa ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea upang hindi na lumalapa ang sigalot natin sa China. Alam na aniya ni Pangulong Duterte ang kanyang gagawin para maresolba ang problema. Ito ay sa pamamagitan ng payapang pakikipag-usap. Hindi naman tayo pwedeng mag-gera. Mag-usap na muna tayo. And there will be a time. There is always a time in this world. A time to talk, a time for war.
a time for bloody, and a time for to be purified. It's not the time because we cannot depend on anybody except us. I do not expect you, United States, to die for us. So we'll just have to navigate our way around here. Me, I'm willing to talk. I'm going to China because I want. Then, kung kami na lang doon, I will present the problem to him and I'll say to him, Mula Misamis Oriental ay dumiretso naman ang Pangulo sa pagbisita sa Camp Vicente Alagar sa Cagayan de Oro City para bisitahin ang mga pulis mula Region 10. Sumentro ang mensahe ng Pangulo sa pagpapaliwanag sa mga pulis ng halaga ng pagtupad sa kanilang tungkulin, lalo na ang pagsugpo sa droga at kriminalidad. Aniya, 75% ng kalakalan ng ilegal na droga ay ginagawa sa loob ng bilibid. Nagpahayag din ito ng pagkadismaya sa mga binibitiwang patutsyada ni Senador Leila de Lima na kasalukuyang nadadawit sa pagdinig sa Kamara kaugnay ng illegal drug trade sa bilibid. For almost so many years, the chairman of the Human Rights, reklamo ng reklamo, bunganga ng bunganga, wala namang ginawa. Ngayon naging senador, daldal ng daldal, sabi niya yung si Matubato, was with them sa Witness Protection Program for 3 years. Ngayon lang niya binitawan kasi naiipit na siya. You know, De Lima was screwing her driver and at the same time, she's screwing the nation. Samantala, hayagang inanunsyo ng Pangulo na iniimbita niya si UN Secretary General Ban Ki-moon, UN Rapporteur at mga kinatawan ng European Union na bumisita sa bansa para investigahan ang alegasyon sa kanya na paglabag sa karapatang pantao dahil sa extrajudicial killings. I have ordered the Executive Secretary. I am inviting the Rapporteur, Ban Ki-moon, the EU, the lawyers, to come here and investigate me. But, sabi ko, this would not be a one-way affair. They can ask all the questions they want, but after that, in keeping with the time-honored principle of the right to be heard, ako na naman ang magtanong sa kanila. Fair is fair. Nagtapos ang talumpati ng Pangulo sa pagpapaalala sa kapulisan na huwag masasangkot sa mga iligal na aktibidad gaya ng mga pulis ninja. Ang patong ko dyan, 2 million. Kung may dito ka, may ninja po dating dito, hulihin mo. Same procedure. Arestado kita ka, di ninja ka. Ninja are the policemen, peace officers who were or are into drugs. And up to now, have not reported for duty because may kasalanan. Bago matapos ang linggo, nagtungo naman ang Pangulo sa General Santos City para bisitahin ang Police Regional Office 12. Siya ang kauna-unahang Pangulong bumisita doon. Dito ay hinikayat niya ang lahat na huwag matakot sa pagsasagawa ng kanilang operasyon kontra droga at kriminalidad. Gayong ipagtatanggol niya ang mga ito. Sa oras na may kaharapin silang kaso o reklamo laban sa kinahinatnan ng kanilang kampanya, laban sa pinakamabigat na problema ng bansa. Parte rin ng aktibidad ang pagbibigay parangal sa 12 natatanging pulis na malaki ang ginampanan sa katagumpayan ng mga nagdaang kontra-droga at kontra-terorismong operasyon ng PRO-12. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang pagsabit ng medalya ng kagitingan, kagalingan at kasanayan sa mga ito. Para sa PTV News, Sweden Velado.